Nako, ito na po yung mga nangyayari. Dahil sa hindi paggalaw ng Senado under Senate President Jesus Escudero dito ho sa controversial na impeachment, article of impeachment against Sara Duterte. Okay? Dahil dyan, 2 petisyon na magkakasalungat ang naiparating na sa Korte Suprema. Una, yung pong petisyon na por mandamos para utusan at sabihan ang Senado na mag-umpisa na ang impeachment court at nang magkaroon na ng trial dito sa kasong ito. Yan po ang hinihiling sa Korte Suprema. Petition for mandamus ang tawag dyan. Okay? Ang gusto niya ay makialam na ang Supreme Court at sabihan na dapat umpisahan na dahil sa ilalim ng saligang batas. Sa oras na natanggap yung article of impeachment, dapat kaagad-agad ay mag-resume ang impeachment court. Pero until now, hindi po gumagalaw ang Senado at gusto pa nitong Senate President na sa June mag-umpisa or sa next Congress na after State of the Nation address by July. So napakatagal po nun, kaya may petition for mandamus. Meron namang isang petition, kahapon lang ginawa, ito naman yung kampo ng mga Duterte. Siyempre, alam na natin. Ang hinihiling naman ng kampo ni Duterte ay pawalang visa daw po yung article of impeachment. Okay? At nahingi sila ng temporary restraining order. Kasi ang paniniwala ng kampo ni Duterte ay illegal daw, hindi daw naaayon sa saligang batas, ang impeachment against Sara Duterte. So, yun ang kailang paniniwala. Pero ako po, may sarili akong opinion dyan. Mukhang hindi yata alam ng mga kampo ni Duterte ang proseso, lalo na ho ang kapangyarihan ng Kongreso. Alam nyo, ang kapangyarihan ng Kongreso, sila ang inaatasan tungkol sa impeachment. Pag may nag-complain, sila yung magpoproseso niyan. At ang mga congressman ay merong kapangyarihan na sila ang maging complainant at endorser. Kaya nga merong 215 na senador, congressman, signatory. Ayan po ang kinu-question. Wala daw sa tamang proseso, illegal daw, kaya nahingi ng temporary restraining order. So, magkakasalungat na. Merong petisyon na humihiling utusan ang Senado na mag-trial na. Meron naman petisyon na hinihiling sa Korte Suprema, pigilan dahil illegal daw ang impeachment. Nako, ay talaga hong masalimot. Ito yung report, balita tungkol ho doon sa sulat naman. Dahil kasi si dating Senate President, now ay minority leader ng Senado, Senador Coco Pimentel, isa sa mga magaling na abogado, top-notcher sa bar po yan. Ang kanya namang hiniling at formal na sumulat na, iba na ho ang dating yan. Mismong kasamahan sa Senado, minority leader pa, dating Senate President. May formal ng sulat sa Senate President na sinasabing, umpisahan na natin. Ito yung report. Ay agad. Kaya dapat at kinakailangan ng Senado na gawin ito ang kanyang tungkulin na aksyonan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ng walang antala. Dito nakatuon ang sulat ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III para sa tagapangulo ng Senado. Yan o. Sa sulat ni Senador Pimentel kay Senate President Francis G. Escudero, nakasaad sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution, mababasa ang salitang trial by the Senate shall forthwith proceed kapag inihain na ang verifikadong reklamo o resolusyon ng impeachment. Bukod sa salitang agad, ang kasing kahulugan din anya nito sa Pilipino ay madali, bigla, dagli o karakaraka. Gayon din anya ang nakasaad sa pagsasali ng konstitusyon sa wikang Filipino na dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Busog ito, binigyan din ni Pimentel ang mandato ng saligang batas sa Senado na agad ay sagawa ang impeachment case kay VP Duterte. Sa kasalukuyan, naghihintay pa ang Senado ng pagbabalik sesyon ng Kongreso upang formal na umaksyon sa articles of impeachment na itinasa ng mababang kapulungan sa huling araw ng plenary session bago ang kanilang adjournment or recess. June 2 naman nakatakdang mag-resume ang session. Ayan o. So, yan po yung galaw na po. Sa loob na mismo ng Senado. Senate Minority Leader, Senador Coco Pimentel. Hindi lang ho press release o hindi lang interview, formal lang sumulat sa kanilang Senate President. Umpisahan na natin.
Dahil sinasabi nga ng saligang batas, basta matanggap natin ang article of impeachment, kaagad-agad mag-resume na tayo at mag-trial na nang hindi dapat na-delay. Yung tinatawag na front wind, ang sinasabi dyan, ibig sabihin, dapat daw po ay bilis-bilisan na. Alam niyo po, etong pahayag na ito o request na ito o sulat na ito nito nga si Senator Coco Pimentel ay parang nagtataka lang ako. Timing na timing eh. Kasi sinabi ni Senator Chis Escudero na mabuti na lamang at hindi nila agad-agad sinimula ng impeachment trial. Bakit? Kasi mate-technical sila. Kung maalala po ninyo, sa mga balita kahapon po ay nag-request ng motion for certiorari ba 'yon, yung ni-request ni Sara Duterte sa Supreme Court, 'di ba? At ito po ay kumbaga ni-request para ihinto po ang impeachment trial daw. Ngayon, naisip ko lang, ang sabi nitong si Senator Chis Escudero, kung inumpisa nila kaagad ng impeachment trial, mate-technical sila. At maaaring mabasura or ma-question yung kanilang impeachment trial at baka mabasura lang lahat ng mga effort nila. Itong si Coco Pimentel, nakita ko dun sa sulat, PDP laban pala to eh. So, ewan natin ako, naisip ko lang, baka merong nagsususog na maumpisahan agad itong impeachment trial para ma-technical ang Senado. So, eto ko lang to kumbaga parang bigla na lang pumasok sa isip ko, napanood ko kasi yung sinabi ni Senator Chis Escudero. So sabi ko, so parang ang nangyari, sabi nga nitong si Senator Chis Escudero, blessing in disguise pa. Yung hindi agad nila pagsisimula ng impeachment trial. Para pumaliwanagan kayo, ito po yung video ng sinabi ni Senator Chis Escudero. At dahil na nga sa mga kwestiyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, blessing in disguise ang turing ni Senate President Chis Escudero sa di nila agad pagkasa ng paglilitis. Pati pagbibigay ng kopya ng articles of impeachment sa bise, hindi agad ikinasa para hindi umano sila ma-technical. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng magkakaibang petisyon sa Korte Suprema para himukin ang Senado na simulan agad o pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sabi ni Senate President Chis Escudero, providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema para wala nang pipigil o aantala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad. Respondent ang Senado sa hiling ng bise na pigilan ng impeachment trial. Pero Solicitor General ang sasagot ayon sa leader ng Senado. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, ang Senado mismo walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yon. Ang mga sulat naman sa kanya para simulan na ang impeachment trial, ire-refer niya sa Senate Committee on Rules at Legal Team para pag-aralan. Kung siya ang tatanungin, sang-ayon sa Escudero sa opinyon ng ilang abogado na bigyan na ng kopya ng articles of impeachment ang bise. Pero pangamba niya, baka ma-technical sila kaya aayusin muna ang rules para rito. May provision sa aming rules that the Senate President shall take proper order of the subject of impeachment. Hindi lang kinlaro kasi kung anong saklaw ng kapangyarihang ito. Ayokong bigyan ng rason ang nasasakdal si VP Sara na umakyat na naman sa Korte Suprema at magkaroon na naman ng pagkakataong makialam o pakialaman kami ng Korte Suprema sa para sa akin isang klarong political process. Sa ngayon, Korte Suprema lang daw ang makakapag-compel sa Senado na simulan ang impeachment trial.
Paliwanag ni Escudero, at least 40 days ang kailangan para magsumite ng pleadings ang magkabilang kampo bago masimulan ng pre-trial at hindi na talaga aabot sa June 30 kung kailan matatapos ang 19th Congress. Paano raw sila maglilitis at lalong paano maghahatol kung kulang ang mga senador? Paano naman kami magta-trial ng 12? Siguradong panalo na yung nasasakdal dahil walang 2/3. So the soonest time we can convene the impeachment court for trial purposes would be once the Senate is complete with 24 members. That will happen after June 30 and once the new Senate has entered into its function. So, yun po yung nakabahala lang sa akin na baka kaya may nagmamadali para mateknikal ang Senado. So parang medyo naglubag ang loob ko dito kay Senator Chis Escudero na kaya siguro hindi niya ina-actionan agad ang impeachment trial ay baka may mga dumating po na mga ganitong pagkakataon na meron pong magko-question sa teknikalidad. At ang mangyari, lalo lang ma-delay, mapahinto pa ang impeachment trial at hindi po mapatalsik sa pwesto si Sara Duterte. Yan ang pinakaayaw nating mangyari. Ang gusto nating mangyari, ma-impeach si Sara at maimbestigahan ng maayos, magkaroon ng impeachment trial ng maayos para lumabas ang katotohanan. So ito pa po yung video ni Sir Mike Abe. Sa oras na matanggap. Ang linaw-linaw kasi nung sinasabi ng batas Yun yung matinding pinagtatalunan ngayon ng mga abogado. Pati na yung mga justices, retired justices ng Supreme Court, mga membro ng Integrated Bar of the Philippines ay nagtatalo-talo na dito. Napakarami po ng opinyon. Pero ang nangyayari dito ay talaga ang damage nito at ang kawawa nito ay mamamayang Pilipino. Alam niyo kung bakit? Kasi mamamayang Pilipino ang major complainant dito. Kasi sila yung may-ari ng pera. Sila yung nawala ng tiwala sa Vice President kung paano maghawak ng pangalawang posisyon sa pinakamataas Office of the Vice President tungkol sa pera. Kaya pera ng taong bayan, yung 612 milyong piso na confidential at intelligence fund sa Department of Education at Office of the Vice President. Yung betrayal of public trust, taong bayan yun. Okay? So, ang buong Kongreso, ang maraming mamamayang Pilipino, sa kahit na anong mga survey, majority talagang pabor ng i-trial ito. Pero ang Senado po, ang paninindigan po ng Senate President until now, hindi nagbago. Hindi pwede ngayon. Sa June kami magbabalik, doon pa lang kami magtatrabaho. At sa next Congress na natin, talakayin ito. Kaya ayan, yung mga abogado nagtakbuhan na ng Korte Suprema kasi yan naman po talagang tamang proseso. Ang Supreme Court, ang takbuhan natin kung meron tayong pagdududa sa mga batas na ginawa at pagpapatupad ng batas. Ito po, pagpapatupad ng batas kasi yung saligang batas ang nagsasabi na ang impeachment ay mayroong impeachment process. Tapos na sa Kongreso, na sa Senado na, dapat trabahuhin ng Senado. Ang problema ay dahil recess sila. Ayaw nilang mag-resume. Yan po yung mabigat na debate rito. Pero ngayon, wala nang magagawa ang Senate President yan dahil dalawa na yung petition. Kung ano man po kung makikialam dyan ng Supreme Court, hindi natin pangunahan, hindi ko alam. Kung kakatigan ba ng Supreme Court, yung petition for mandamus na sila inuutusan na mag-resume na. Katunayan, hiningan na po ng komento sa loob ng 10 araw. Binigyan na ng Korte Suprema ng 10 araw ang Senado to explain at ibigay ang kailang posisyon tungkol sa petition for mandamus. So umaksyon na po ang Supreme Court doon sa unang petition. Dahil yun ang unang aksyon dyan Pag nabasa na pag-aralan, hihingan ng pagkakataon, bibigyan ng pagkakataon ang kampo ng Senado na magpaliwanag kung bakit nga ba hindi pa sila nag-resume at bakit at kung ano kailang masasabi doon sa petition for mandamus. Okay? Nai-aksyon na ang Supreme Court. Mabuti binigyan ng priority. Itong pangalawa dahil kapapay lang, iba naman ito. Ang kanila naman ito mas matindi. Ang pinapalabas nila illegal. Yun ang nakakatakot doon. Pinapalabas nilang illegal yung impeachment. Article of impeachment. Illegal daw yung proseso. Well, alam natin kampo ng mga Duterte yan. Wala naman kasing sasabihin niya mga yan kung hindi talagang labanan itong mga ginagawa ng gobyerno kahit under the law. Kasi yung proseso ay tama ang ginawa ng Congress. Pag nakakuha ka ng enough number, nadinig ko yung press conference nila, kinu-question nila yung legality ng signature ng mga congressman. Anong pakialam nyo dun?
trabaho na yun ng Secretary General. Authentic daw na perma ng congressman yun. Na-double check na rin ng Senado. Sabi ni Senate President Escudero, na-double check na rin ng Secretary ng Senado. Authentic, original yung pirma ng mga congressman. O, di legal. Alang problema. Ayun ho, isang basihan ng paghingi ng TRO at nagsasabing illegal daw itong impeachment. Mali daw yung proseso. Hindi daw ho na-verify yung signature. Nako, late sa balita itong kampo ni Duterte. Tapos na yung isang yon. Na-verify na. Okay. Yung sinasabi namang parang minadali. Aba, ay pasok na nga sa 1/3. Lumampas na nga eh. Ang 1/3 ng 306 congressman, 103 o 102 ay 215. O di pasok pa rin. Okay? Kung sinasabi namang illegal yung impeachment, article of impeachment, paano magiging illegal? Eh meron hong betrayal of public trust. Pitong article of impeachment, graft in corruption, bribery, pagsisinungaling, pagmumura, pagbabanta sa buhay ng Pangulo. 7 yan eh. O paano magiging illegal yon? So hindi ko alam kung anong pinanguhugutan ng kampo ng mga Duterte, bakit sila nagpetisyon na ideklara daw illegal at nahingi pa ng TRO before Supreme Court. Yan ang kanilang posisyon. Pero siyempre, ako naniniwala, personal kong opinion ito at analysis, ang Supreme Court hindi makikialam sa trabaho ng Senado. Pwede silang makiusap or magsabi ng kanilang posisyon, pero hindi sila pwedeng mag-utos or hindi sila pwedeng makialam, manghimasok sa trabaho ng legislator. Kasi pinapangalagaan ng 3 branches of government. Lagi kong sinasabi ito nung araw pa. Executive Department, Legislator, at saka po ang Judicial. Pwede silang mag-coordinate, pwede silang mag-usap, pero hindi sila pwedeng magsapawan. Ang tanging trabaho lang ng Supreme Court, okay, alamin kung tama ang pagkagawa ng batas, aalamin din kung tama ang implementation ng batas. Kaya doon tayo talaga tumatakbo pag meron tayong pagdududa sa implementation at ginawang batas. Ang Executive Department naman, tagapagpatupad ng batas. Okay? Ang ating mga legislator, sila yung gumagawa ng batas. Tagagawa ng batas, in aid of legislation, investigation, oversight function, yan po yung trabaho. So yan yung mahalagang 3 branches of government. Huwag nating kakalimutan. Professional sila lahat, hindi sila magsasapawan. Okay? Sa ngayon, ang usapin ay nasa Senado dahil ayaw mag-resume. Para dun sa impeachment court, para magkaroon ng trial. Kaya umabot dito. Pero dahil nga yung Senate minority, mahalaga po ang boses at tinig, posisyon ng Senate minority. Pag yan ang umapila at formal lang nag-request na mag-trial na wala sa liderato ng Senado, pag hindi pa rin siya gumalaw, something wrong na kay Senador Escudero. Baka may personalan na ito. Hindi na maganda yan. Okay? Hindi na yung maganda, Senate President. Parang ikaw na lang ang ayaw. Pero gusto pala ng minority ng Congress, ng Senado. So dapat ho ay dinggin yan. Kasi wala namang illegal kung magre-resume kayo ngayon. Dahil kayo'y nakareses lang. Wala naman sa saligang batas na kapag nakareses ka o yung recess na inyong idineklara ay naaayon ba sa saligang batas yun? Ako ang tingin ko, rule lang yan. Sa inyong rules lang yan. Internal policy lang ninyo yan. Ay alin ba ang mahalaga? Ang saligang batas o yung internal policy? Yung policy nyo, yung rules ng Senado. Ayan ha? Kaya ho, merong talagang legal battle. Meron ho talagang matinding debate. Political, technical, legal, umiiral dito. Pinopolitika na ng ibang sektor. Tinetechnical naman ng Senado. At siyempre, yung legal issue ay nangingibabaw. No one is above the law. Yan po ang kailangan dito. Rule of law. Impeachment process under 1987 Constitution. Kaya huwag niyo masyadong patagalin. Kasi ang taong bayan naiinip na rito. Dahil inamin naman ng kampo ni Duterte, nakahanda sila sa trial. So walang trial. O edi, yung Senado may problema. Yung na-impeach na si Sara Duterte, pabiyahe-biyahe lang. Pa-Japan-Japan, kung saan-saan, pa-relax-relax. Parang hindi masyado niya siniseryoso itong problemang ito. Tumatawa-tawa pa sa pagkamaharap sa media pag may press conference. Di ba? So, yan ho. Kasi nga, kaya siguro gano'n, ang feeling pala nila, ay illegal itong impeachment. Kasi nagpetisyon na sila before Supreme Court na inihiling na illegal daw, unconstitutional. Yung pala, yun ang kanilang paniniwala. Kaya si Sara, pa-relax-relax, pa-travel-travel, patawa-tawa lang sa press conference. Kasi yun ang kanilang paniniwala. Kaya ang solusyon dyan, mag-trial. Para malaman natin ang mga ebidensya. Para malaman natin ano ba ang ebidensya ng prosecutor. Paano ba ito ika-counter ng side ng mga abogado.
Defense Counsel. Ganun po yan. Kaya nga kailangan ng trial. Ilabas ang lahat ng dokumento, lahat ng testigo, ang akusado, ipresenta ang mga ebidensya, magkaroon po ng pagdinig na malinaw. Yan ang importante. Bakit ba masyadong tineteknikal lang ating mga senador? Senador Escudero, mukhang ikaw lang ang ayaw eh. Ang problema, ikaw ang Senate President, kaya walang magawa yung ibang mga senador. Eh ano ba ito? Parang nahuhustage ang katarungan. Nawawala ang hustisya. Nawawala ang katarungan sa ating bansa dahil sa may mga personal interest yung iba. Please like, share ng ating video. Paki-share po ninyo ito para maintindihan at makarating po sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Kung kayo'y naiinip sa desisyong ito at sa nangyayaring ito, ako hindi. Sinusubaybayan ko po at lahat ng punto aking ipapaliwanag para po maging tulay ako ng mga tamang impormasyon. Walang fake news dito. Kaya hindi tayo kasama sa mga iniimbestigahan ng mga fake news vlogger kasi hindi ito fake news ang aking mga channel, Mike Abe Opinions at yung kabilang channel natin, MA Pinoy TV. So, di ba, ang opinion po ni Sir Mike Abe ay etong si Jesus Escudero ay parang hino-hostage daw po ang mga ilang senador, kanyang mga kasama at ang Senado para hindi maumpisahan ang impeachment trial. Maaring pwedeng ganon, di ba? Or pwede rin yung aking teorya na kaya may mga nagmamadali ay para ma-technical ang Senado. So, which is which, di ba? So, ngayon po, ang tanging na lamang nating magagawa ay hintayin po kung kailan po mag-uumpisa ang impeachment trial. Di ba? Kasi yun nga, tama yung sinabi ni Sir Mike Abe ay nasa Senate President po talaga ang pagdedesisyon, nasa mga senador ang pagdedesisyon, at kung ano man ang gawin ng Korte Suprema na kanilang kumbaga desisyon sa mga nag-request sa kanila, 'di ba? Si Sara Duterte ang sinasabi, pinababasura ang impeachment trial o kino-question yung impeachment trial na wag gawin. Or eto na mga ibang grupo ay pinapasimula na ang impeachment trial. At etong si Coco Pimentel na isang PDP laban, nakita ko sa sulat, PDP laban siya, baka nga meron pong mga masasamang balak etong mga tao na ito. Kasi naglitawan Sila Topacio, pinapatanggal sa pwesto o pinapasuspinde ang mga kongresista. Abogado ni Kibulok pumunta ng Korte Suprema din para etong impeachment trial daw ay hindi matuloy, pinababasura ang impeachment case, depektibo daw, 'di ba? Parang lahat gagawin po nila para hindi po maparusahan si Sara Lustayera. So, abangan po natin ang update dyan sa mga mangyayari dyan sa impeachment trial na yan. So, maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.